Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Ang nakaraan. Kaya dumating ang strategist ng angka ng Delphine sa pagtitipon na ito ay dahil sa ating bida. Gusto niyang makilala ito ng husto, ang tanging dahilan kung bakit laging nasa Syra ang lahat ng perpekto niyang plano. Kaya gusto niya itong pumanig sa kanilang grupo, kaya lang mabilis itong tinanggihan ng ating bida, dahil gusto niyang wasakin ang mga ito. Pagpapatuloy, hindi maiwasan ni Raul na makaramdam ng matinding pagkadismaya sa tuwing makakasaksi siya ng mga hanggal na tulad ng kaharap niya ngayon. Ang tinutukoy ko ay ang mga nilalang na isinilang na may angking talento, ngunit dahil sa pagpili sa maling landas, nasasayang lamang ang kanilang mga buhay na parang bulang naglaho. Ano pa nga bang magagawa? Sarili lang nila ang dapat nilang sisihin sa pagiging isinilang nakapos sa sentido komon, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa binatang nasa kanyang harapan. Dahan-daang tumayo si Raul mula sa kanyang kinauupuan, habang nakasandal sa kanyang tungkod na yari sa mamahaling kahoy. Bawat galaw niya ay may bigat, isang bigat na dala ng kanyang edad at karanasan. Narinig ko na ang iyong pinal na pasya, Ginoo, wika ni Raul, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng lamig. Ngunit hindi ko maipapangako na magiging kaaya-aya pa rin ang ating susunod na pagkikita. Talaga po, sa tingin ko nga po ay magiging napakaganda pa ng ating muling paghaharap. Sagot ni Ghislaine na may kasamang isang matamis na ngiti, isang ngiti na hindi bumagay sa tensyonadong paligid. Napailing na lamang si Raul, nagtataka sa sinseridad na tila naririnig niya sa boses ng binata. Bakit ang mga salitang iyon ay parang bukal sa kanyang puso? Ano pa ang silbi ng muling pagkikita, lalo na para sa isang taong basta na lamang itinapon ang isang gintong pagkakataon na kusang lumapit sa kanya? Sa susunod na mag-cruise ang kanilang landas, tiyak na ang ulo na nito ang puputulan, sabi ni Raul sa sarili. Pamitik ang dila ni Raul sa loob ng kanyang bibig, isang pahiwatig ng pagkainis, at inilahad ang kanyang kamay para sa isang pakikipagkamay. Kung gayon, ikinagagalak kitang makilala. Marahil ay magkikita tayong muli kung ipahihintulot ng tadhana. Opo, inaabangan ko rin po ang ating muling pagkikita, sagot ni Ghislaine, kasabay ng kanyang pagtayo at pag-abot sa kamay ni Raul. Nang maglapat ang kanilang mga palad, ang kanilang mga mata ay nagtagpo at hindi nagpatinag. Sa mga mata ni Ghislaine, nakita ni Raul ang isang damdaming hindi may tatago, isang nagliliyab na pagnanasang pumatay at isang matinding uhaw sa pagwasak. Ang tingin na iyon ay hindi para sa isang ordinaryong tao, iyon ay tingin ng isang lobo na handang lapain ang sinumang haadlang sa kanya. Doon napagtanto ni Raul, seryoso ang isang ito, tunay ngang determinado siyang pumanig sa paksayon ng hari at kalabanan ang kanilang dukado. Ngunit kasabay ng pagtatantong iyon ay ang pag-usbong ng isang malaking pagdududa. Kahit pa sabihing kakampi na niya ang paksayon ng hari, masyadong sukdulan para sa isang baguhan mula sa probinsya ang hayagang magpakita ng ganoong klaseng puot. Imposible, alam kaya niya ang tungkol sa amin. Mabilis na iwinaksi ni Raul ang isiping iyon na biglang sumulpat sa kanyang dibdib. Hindi maaari, maging ang mga maimpluwensyang maharlika ng paksayon ng hari ay walang kaalam-alam kung saan at paano nila pinalalawak ang kanilang kapangyarihan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nila binalak na suportahan ang Brevant Estate. Habang ang dalawa ay tahimik na nakatayo at magkahawak pa rin ng kamay, isang lalaking nakamaskara ang sumingit sa pagitan nila. Masyado nang tumatagal ang inyong pagbabatian. Kung tapos na ang inyong usapan, oras na para umalis. Tama ka, napatitig lang ako dahil sa kakaibang ningning sa kanyang mga mata, wika ni Raul habang binibitawan ang kamay ni Ghislaine. Nagsimula na siyang maglakad palabas, ngunit bigla siyang huminto. Lumingon siya ng bahagya, at tinitigan ng masama si Ghislaine. Baron Fenris, sa susunod na tititigan mo ako ng ganyang mga mata, dudurugin ko ang mga iyan. Hindi man lang natinag si Ghislaine at sinuklian niya ito ng parehong titig. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ng hindi madamay ang isa niyo pang paa. Sa kabila ng bastos na sagot, hindi nagalit si Raul. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang pakiramdam na mas lalong nag-aalab sa puso ni Raul na kalabanan ang ating bida, dahil natitiyak niya na may kakaiba kay Ghislaine, at gusto niyang durugan ang mga mata ng ating bida at ang mukha nito na napakatuso ng ngiti. Mukhang nagustuhan ka nga ng Marquess ng Branford.
Aabangan ko kung hanggang saan ang iyong mararating. Pagkasabi ng mga huling salitang iyon, tuluyan nang umalis si Raul kasama ang lalaking nakamaskara. Sa sandaling mawala ang dalawa, ang mga maharlika na kanina pa sumisilip sa pribadong silid ay nagmamadaling nagsilapitan na parang mga langgam na nakahanap ng asukal. Nagpasya ang Marquess ng Branford na si Tolyo na lamang ang ipadala upang alamin ang kanilang pinag-usapan at iulat ito pabalik sa kanya. Nagtipon ang lahat, ngunit walang sinuman ang nang-ahas na unang magsalita. Nakakahiya kasing lantara na yusazain ang pinag-usapan ng iba. Isang sandaling katahimikan ang namayani, hanggang sa si Maurice, na dahil sa kanyang likas na pagiging nenipin, ang unang bumasag nito at diniin si Ghislaine. Anong sinabi ng pili na iyon? Nag-atubili si Ghislaine, tila pinag-iisipan kung paano sasabihin ang mga nangyari. Lalong nabalisa ang mga nakapaligid na maharlika. Bilis na, sabihin mo na. Anong pinag-usapan niyo? Tumingin si Ghislaine sa paligid, bumantong hininga na parang wala siyang magagawa, at nagsalita. Inalok niya akong maging basalyo ng Delphine Duchy, kasama ng aking ama. Napasinghap ang mga maharlika. Nanigas ang kanilang mga mukha. Ang gumawa ng ganoong kalantarang alok sa loob mismo ng isang piging ng paksayo ng hari. Malinaw na binabaliwala ng Delphine Duchy ang mga maharlika ng kaharian. Nagninggas sa galit ang mga mata ni Maurice at itinaas niya ang kanyang boses. Napakalayo ng hilaga sa timog para magkaroon ng maayos na ugnayan. Uubusin lang nila ang buwis mo. Sinabi nilang bibigyan nila kami ng bagong lupain sa timog, para sa akin at sa aking ama. Bagong lupain? Ang kabaliwan ng alok ay pansamantalang nagpatigil sa dila ng mga maharlika. Maging si Maurice ay natigilan at napayuko. Hindi kayang gawin ng paksayo ng hari ang ganoong klaseng alok. Kahit anong piga nila sa kanilang mga utak, imposible silang makapagbigay ng ganoong kalaking pabor sa isang batang maharlika. Ang paglilipat ng suporta sa Brevant Estate ang pinakamabuti na nilang nagawa. Pati ang kanyang ama ay bibigyan ng lupa, ganoon ba talaga kahalaga ang binatang ito? Isang malaking kahihiyan kung ang isang bagong kasapi sa kanilang paksayon ay hayagang maaagaw. Subalit, gaano man kayaman ang pamilyang Duke, hindi sila basta-basta mamimigay ng lupa para lamang hiyain ang kalabang paksayon. Bumulong si Maurice sa sarili bago muling magtanong sa mahinang boses. Kung gayon, tinanggap mo ba ang alok? Sinasabi mo bang nagpasya ka ng maging basalyo ng pamilya ng Duke? Iyon ay isang alok na hindi basta-basta matatanggihan ng sinumang batang maharlika. Bukod pa roon, ang fair diem ay isang tigang na lupain, na laging pinahihirapan ng mga pag-atake ng mga barbaro. Ang pagtanggi sa isang perpektong pagkakataon na makatakas sa ganoong kahirapan ay isang malaking kahangalan. Gayunpaman, casual na sumagot si Ghislaine. Tinanggihan ko. Siyempre, tinanggap mo ang alok. Ikaw, teka. Anong sabi mo? Tinanggihan mo. Pagkagulat nito nang mapagtanto nito ang sagot ng ating bida. Opo, tinanggihan ko. Bakit? Tumatanggap na ako ng suporta mula sa paksayon ng hari, kaya wala nang dahilan pa para lumipat ng panig. Kumunat ang noo ni Maurice. Sa totoo lang, kainahinala. Ang pamilya ng Duke ay isang napakalakas na sandalan para sa iyo. Ang mga kondisyon na inalok nila ay sobra-sobra para sa isang bagitong tulad mo. Tapos sasabihin mong tinanggihan mo at pinili mong manatili sa paksayon ng hari. Ano po ang ibig niyong sabihin sa kainahinala? Ang tinatanong ko ay kung nagsisinungaling ka lang ba sa amin at sa katunayan ay nakipagkasundo ka na sa pamilyang Duke. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ghislaine. Para sa mga hindi nakakaalam ng madilim na hidwaan sa pagitan niya at ng pamilya ng Duke, talagang makatwiran ang kanilang hinala. Naiintindihan ko kung bakit niyo naiisip iyan, mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay tila isang payapang lawa sa gitna ng unos. Ngunit kung totoong pumanig na ako sa kanila, sa tingin niyo ba'y ipaalam ko pa sa inyo na nakatanggap ako ng alok mula sa pamilya ng Duke? Ang mga maharlikang naruroon ay sabay-sabay na tumango, napagtantong may punto ang kanyang sinabi. Ang simpleng loika na iyon ay sapat na upang pawiin ang kanilang mga pagdududa. Tama siya, Marquess. Kung may masama siyang intensyon, hindi siya magiging ganyan katapat sa atin. Bata pa siya at hindi mukhang ang tipo na nadadala sa mga panandaliang pakinabang. Ang tanggihan ng ganoong klaseng alok,
matagal na mula nang makakita ako ng isang binatang may ganitong paninindigan at katapatan. Ang mga maharlika ay nagunahan sa pagbibigay ng papuri, mga salitang tila matatamis na pulot na bumabalot kay Ghislaine. Sa mga panahong ito, palakas ng palakas ang agos ng mga maharlikang kumakampi sa pamilya ng duke. Sa kontekstong ito, ang desisyon ni Ghislaine na manatili sa paksayon ng hari ay nagsilbing isang patunay na ang kanilang paksayon ay nananatiling isang malakas na puwersa, hindi isang hamak na anino lamang ng kanilang kalaban. Habang hinahayaan niyang pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila ang mga papuri, ipinagpatuloy ni Ghislaine ang kanyang plano. Nag-iwan din sila ng babala bago umalis, kaya't mukhang hindi nila tatantanan ang lupain ng aking ama o ang sa akin. Kaya sa mga darating na panahon, aasa ako sa inyong suporta. Muling nagbulungan ang mga maharlika. Ang mag-iwan ng ganoong kalantarang banta, iyon ay isang asal na hindi karapat-dapat sa isang maharlika, isang kilos na walang bahid ng dignidad. Ngunit kung si Viscount Joseph ang may gawa, hindi na iyon katakataka. Ang pagtulong sa isang taong minarkahan na ng taong iyon ay maaaring maging sanhi ng aming kapahamakan, bulong ng isipan ng ilan sa kanila, habang maingat na pinakikiramdaman ang paligid. Kung isa sa alang-alang ang panganib, mas matalinong iwasan ang masangkot kay Ghislaine. Ngunit ang politika ay palaging laro ng bigayan at kunan. Sa huli, pinanatili ng binatang ito ang karangalan ng paksayon ng hari, kaya't wala silang dahilan upang talikuran siya. Ilang maharlika ang humakbang pasulong upang magsalita, karamihan sa kanila ay mula sa mga paksayon ni Count Aylesbury at Count Norton. Huwag kang mag-alala, kung may tangkang gawin ang pamilya ng duke, gagawin ko ang lahat para tumulong. Kung magkaroon ka ng problema, huwag kang mag-atubiling lumapit sa amin. Hindi basta-basta makakagalaw ang pamilya ng duke sa Hilaga. Maraming maharlika ang masigasig na nangako ng kanilang suporta kay Ghislaine. Maraming salamat po. Nag-alok ng pasasalamat si Ghislaine, pinapanatili ang tamang antas ng paggalang. Alam niyang pagdating ng panahon, posibleng ilan sa kanila ay hindi tutupad sa kanilang salita, ngunit ang mahalaga ngayon ay nakuha niya ang mga pangakong iyon. Ang mga pangakong ito ay magsisilbing puhunan na magagamit ni Ghislaine sa hinaharap. Dahil dito, si Maurice ay masamang nakatitig na lamang kay Ghislaine nang hindi na muling nagsasalita. Ang maharlikang nasa tabi niya ay kinakabahang sumulyap sa kanya at nagsalita. Pero hindi ba't kahanga-hanga ang katapatan ng binatang iyon? Isipin mo, tinanggihan niya ang alok ng dukado. Tama ka, bihira na ang mga kabataang ganyan ngayon. Dahil sa kanya, nailigtas ang mukha ng paksayon ng hari, kaya dapat siguro ay bigyan natin siya ng sapat na suporta. Gayunpaman, sa kabila ng mga komentong ito, bakas pa rin sa mukha ni Maurice ang pagkadismaya. Tama na, ayokong isipin na isang paslit lang ang kumokontrol sa buong sitwasyon. Dahil nagpasya na ang Marquess ng Brantford at si Count Norton na suportahan siya, sigurado akong sila na ang bahala dyan. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod si Maurice at umalis. Ang mga maharlikang nakamasid sa kanya, na mula rin sa parehong paksayon, ay walang nagawa kundi ang sumunod. Kahit na nakaalis na si Maurice, patuloy pa rin ang walang pigil na papuri ng mga maharlika kay Ghislaine. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mga labi ni Ghislaine. Isang hindi inaasahang biyaya, mabuti na lang at dumalo ako sa piging ngayong gabi. Dahil sa biglaang paglitaw ni Raul, nagawa niyang makalakam ng suporta at magandang loob mula sa ibang mga maharlika. Sa totoo lang, ang pagtitipon sa mga piging na tulad nito ay isang abala para sa kanya, ngunit ngayon ay iniisip niyang sulit pala ang kanyang pagdalo. Sayang lang talaga, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong personal na makaharap si Raul. Kaya naman, lalong naging nakapanghihinayang ang kanilang pagkikita. Kung wala lang sanang mga hadlang, marahil ay napatay na niya si Raul. Isip-isip nitong ating bida na talagang gustong-gusto na pala nitong tapusin ang buhay nitong si Raul. Pinayapan ni Ghislaine ang sarili sa pag-alala sa lalaking nakatayo sa tabi ni Raul kanina. Sino ba namang mag-aakala na nandoon ang taong iyon? Marahil ay inakala ng lahat na isa lamang siyang ordinaryong bantay ni Raul, ngunit alam na alam ni Ghislaine kung sino siya. Hindi pa lang talaga ito ang tamang panahon. Kalimutan na muna, huminga ng malalim si Ghislaine. Ang makaharap si Raul ay isang malaking tagumpay, ngunit ang makita ang lalaking nakamaskara ay mas malaki pang huli.
Hindi niya inaasahan ang pagkakataong makaharap at masuri ang kakayahan ng isang taong magiging malaking balakid sa pagpapabagsak niya sa dukado. Ganyan ka pala kalakas, sabi ng ating bida sa sarili nang maisip nitong muli ang lalaking kasama ni Raul. Isang kisap mata ng nag-aalab na pagnanasang pumatay ang panandaliang dumaan sa mga mata ni Ghislaine. Sa kabilang banda naman, sina Raul at ang lalaking nakamaskara ay sakay ng isang karwahe, dahan-daang papalayo sa mansyon ng Marquez. Nang makalayo na sila, binasag ng lalaking nakamaskara ang katahimikan sa loob. Ano sa tingin mo, ngayong nakita mo na siya ng personal? Gaya ng inaasahan, gaano man kaingat ang iyong investigasyon at pagkalap ng impormasyon, iba pa rin talaga kapag nakita mo mismo ang variable. Malayo siya sa nabasa ko sa mga ulat. Nagkamali ba si Harold? Tanong ng kausap nito na talagang takang-taka sila na may mali sa mga ulat na nakarating sa kanila. Titingnan pa natin. Kaya, ano ang iyong pagtatansa? Kung isa sa alang-alang ang kanyang mga nagawa at edad, hindi siya masama. Sa tingin ko, maaari natin siyang ituring bilang isang mid-level variable. Masyadong mapagbigay na pagtatansa iyan para manggaling sa iyo. Aba, mukha pa siyang bata, puno ng sigla, at walang takot. Ngunit iyon din mismo ang maaaring maging kahinaan niya. Ang hayagan niyang pagpapakita ng puot ay isang malinaw na pagkakamali. Nag-isip sandali ang lalaking nakamaskara bago casual na nagsalita. Itaas mo ang antas ng panganib niya ng isang baitang. Bakit? Hindi ako lubos na sigurado, ngunit kanina, tila sinusubukan kanyang patayin. Naging hindi makapaniwala ang itsura ni Raul sa narinig. Patayin ako, sa isang lugar na punong-puno ng tao. Anong gagawin ng baron na iyon sa mga kasunod na mangyayari kung gagawin niya iyon? Tanong nito, seryoso ka ba? Hindi ako tiyak. Nakaramdam lang ako ng bahagyang pahiwatig ng intensyong pumatay paminsan-minsan. Mayroon ka bang nagawa para magtanim siya ng sama ng loob sa iyo ng ganun katindi? Ngayon ko lang siya unang nakilala. Anong sama ng loob ang maaaring mayroon? Pagtataka ni Raul, kakaiba, panandalian lamang iyon, ngunit tiyak na naramdaman ko ang kanyang pagnanasang pumatay. At paminsan-minsan, tila tinatansya niya ang aking kakayahan, para mapatay ka, sabi pa nito na talagang nagawa niyang mabasa ang mga ginawa ng ating bida kanina. Ang kakayahan mo, oo, tila kinakalkula niya kung kaya niya ba akong lampasan para mapatay ka, pag-uulit nito. Talaga bang sinusubukan niyang gawin ang isang bagay na tulad yun sa ganoon kay Kling panahon? Pagtataka ni Raul, na hindi niya napansin ang mga bagay na iyon. Ang taong iyon, totoo nga ang mga bali-balita na isa siyang baliw. Sabi ni Raul, na ngayon nagiging malinaw sa kanya na talagang may sayad ang ating bida. Sino kaya ang nakamaskarang nilalang na kasama ni Raul? Nakilala raw ito ng ating bida? Mukhang hindi ito normal na nilalang, dahil nagawa nitong pigilan ang ating bida na patayin si Raul nang biglang namagitan itong nakamaskara sa dalawa. Mas malakas kaya ito kaysa kay Victor? Kailan kaya maghaharap ang dalawa, gayong nanggigil na itong ating bida? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!